God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Katulad po ng sinabi ko sa introduction, ngayon ay formal natin binubuksan ang panahon ng Adbyento. Adbyento, ibig sabihin nito ay panahon ng paghihintay. Kaya nga meron tayong 4 na kandila na nagre-represent sa iba't ibang pwedeng pagnilayan natin. Ang una, ngayong araw, ang pagninilayan natin ay tungkol sa pag-asa. Pangalawang linggo, ang pagninilayan natin na sisindihan ng kandila ay tungkol sa kapayapaan. Pangatlong linggo, ang rosas ang ating sisindihan at pagninilayan natin ang saya habang tayo ay naghihintay. At ang sumunod ay ang huling linggo. Ang pagninilayan naman natin ay ang pag-ibig ng Diyos na daratal sa atin, at itong pag-ibig na ito ay walang dilit iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po, kaya may 4 na kandila doon. Pero alam niyo po ba, noong 19 na siglo, doon yan sinumpisahan. Isang mangangaral ang nag-umpisa nito sa Germany. Meron siyang kariton at meron siyang 25 kandila bilang paghihintay. Araw-araw sinisindihan nila ang isang kandila. Kaya 25 kandila. Sa atin naman ay tuwing linggo. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-origin nito, ang talagang pinagsimulan, yung tungkol sa paghihintay sa Panginoon. Paano nating sasariwain ang paghihintay sa Panginoon na puno ng pag-asa sa ating buhay sa magulong daigdig na ito. Diba? Ang daigdig, katulad ng sinasabi ni Jesus, ay pwedeng magkaroon ng gulo, daluyong, pagbagsak ng mga planeta, mga bituin. Di po ba yun ang sinasabi ng ating Panginoon? Pagkaligaw ng landas ng mga planeta. So, ini-interpret ito ng simbahan. Gustong sabihin niya sa atin na mukhang itong pagkakagulong ito ay pagkakagulo sa daigdig. Hindi po ba sa iba't ibang parte ng ating kasaysayan ay may gulo? Hindi po ba? So, ano yung mga gulong yon? Katulad ng gulo sa politika na pinanggagalingan o inuusbungan ng mga giyera. Hindi po ba? Mga paghimagsik ng mga tao. Kaya nagiging madilim at malungkot ang kasaysayan ng tao. Mga dilim sa yaman ng daigdig na ito, pamamaraan ng kapitalismo o pagninegosyo. Hindi po ba? So kung mapapansin mo, itong pagninegosyo rin o kapitalismo ay nagpapahirap din sa daigdig. Hindi po ba ang yumayaman ay ang mga malalaking kapitalista at nahihirapan ang mga manggagawa sa pagtatrabaho. And then sumunod ang masamang kultura sa daigdig. Ano yung masamang kultura?
pumapasok ang mga teknolohiya na hindi na natin makontrol ang ibinubunga nito at epekto nito sa buhay ng tao. Hindi po ba? So, yung kulturang ng imoralismo, kultura ng hedonismo, ano yung hedonismo? Yung sobrang kaluguran sa katawan. Hindi po ba? Yung liberalismo, sobrang kalayaan ng tao. At sa kalayaang iyon, nakakalimutan ang Panginoong Diyos na papahamak ang bawat tao sa daigdig sa sobrang kalayaan ng tao, sa walang direksyon sa kanyang buhay. Kaya nga kung mapapansin mo sa pagbasa, mga minamahal na kapatid, mag-ingat kayo, huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong pag-iisip sa mga intindihin sa buhay na ito. So yun yung gustong sabihin. Pangapat ay ang tungkol sa reliyon, pananampalataya. Ang daming reliyon na nakaliligaw sa daigdig na ito. Pinag-iisip tayo, yan ay parte ng ating kultura. Hindi po ba? Kultura ng reliyon. Hindi ang reliyon ang makapagliligtas, kundi ang pag-asa na ating inaasahan na dapat tinuturo ng simbahan, itinuturo ng reliyon, ng pananampalataya. Ang inaasahan natin ay ang Panginoong Diyos. Yun po, merong mga pagkakagulo. Kaya kung mapapansin mo sa kasaysayan dito lang sa Pilipinas, hindi ba nung panahon ni Marcos, panahon ng martial law, pagkaraan ng giyera, nagkagulo na naman tayo dahil sa diktadura. Di po ba? Dahil sa martial law. Sobrang kagutuman nung panahon na iyon. Patayan sa Mindanao. Ang gulo, di po ba? Sumunod, sinundan ni Cory Aquino. Hindi po ba? Ano namang kaguluhan ang nangyari noon, ang mga sundalo ay nag-aalsa. Sumunod, sinundan ni Joseph Estrada. Si Joseph Estrada naman ay napatalsik, di ba? Sa kanyang pwesto. Sinundan ni Gloria Arroyo, katakot-takot din ng mga gulong, ng mga corruption ng panahon na iyon. Sinundan ni FBR, Noynoy Aquino, di po ba kay Noynoy naman ay iba't iba rin ang mga kaguluhan. At ng kay Duterte, iba na naman ang kaguluhan at hanggang ngayon karugtong ng mga sigalutan sa Senado at Kongreso. Kaya makikita mo, dapat i-apply natin, mga minamahal na kapatid, ang Biblia sa nangyayaring ito sa daigdig at hindi lamang sa politika, hindi lamang sa mga gobyerno, pati sa inyong buhay. Minsan ang ganda-ganda ng takbo ng inyong buhay, bigla na lamang papasok ang mga kaguluhan. O kaya tingnan ninyo ang pamilya ninyo, mga ninuno ninyo, di ba? Yung ibang mga ninuno natin, maring mababait, mabubuti, pero hindi mga palasimbang, mga ninuno. O kaya naman, mga ninuno natin ay panahon na sila ay mga manginginom ng alak, mga kumakaliwa, di ba? Minsan mayroong mga ganyan, mga ninuno natin. So, may mga ninuno nating nag-aaway-away sa lupa, di po ba? Tapos may mga ninuno tayong
nag-aaway-away ang magkakapatid, nagpapaligsahan, nagkakaroon ng mga maliliit na himagsikan o giyera. Sabing ganun daw, ang buhay natin ay may mga giyera sa daigdig na ito. Kaya anong sinasabi ng Panginoon? Mukhang may problema. Hindi po ba dito sa daigdig na ito? Pero sinong magbibigay ng pag-asa sa atin? Kung kakapitan mo ang kayamanan, ay mabibigo ka. Diba? Kung kakapitan mo ang mga politiko, mabibigo ka. Diba? Ang daming mga tao, miski matatanda na ngayon, sa mga rally, mapapansin mo, ang kinakapitan nila ay ang mga politiko. Kahit paulit-ulit na yung mga ganong sitwasyon sa kanilang buhay. Di po ba? Ikaw, anong kinakapitan mo sa iyong buhay? Yung kalakasan mo ba? Di ba wala din yan pagdating ng araw? Yung iyong galing, yung iyong profession, makikita mo, wala din yan. Naalala ko, merong mga doktor, mga principal, pagkatapos nilang lumimot sa Panginoon, pagtanda nila, bumabalik sila sa Diyos. Diba? Bumabalik sila sa Diyos. Kahit na ano palang laki ng tagumpay ng tao, mapapansin nila, hindi ito ang aking dapat na kinapitan noon pa. Dapat ang kinapitan ko ay ang Panginoon na magbibigay sa akin ng pag-asa. Kapag kumapit ako sa daigdig na ito, laging kabiguan ang dadalhin sa akin ng daigdig na ito. Kaya nga, anong sinabi rito ng ating Panginoon? Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Meron siyang gustong sabihin. Sa English, sabing ganon, kapag nangyari ito, stand erect. Tumayo ka ng diretso. So, tumingin ka sa kalangitan. Yun ang gustong sabihin, yung magalak kayo pag nangyayari na ang mga bagay na ito. Huwag kayong malungkot sapagkat darating ang Panginoon sa inyong buhay. Darating siya sa atin. Yun yung gustong sabihin sa atin. Magtiwala ka sa sinabi ng Panginoon na kanyang pagbabalik sa daigdig na ito. Paano ba siyang babalik sa daigdig na ito? Una, yung eschatological na tinatawag. Ano yung eschatological? Yung lampas sa natural na pagbalik. Ano yun? Yung pagpunta ni Jesus, pagbalik sa daigdig na ito. Kasama niya ang mga anghel, kasama niya ang God the Father, kasama niya ang Espiritu Santo, ang mga banal. Yun ang eschatological. Ibig sabihin niyan, ang huling panahon. Baka hindi natin maabutan yon. Sabi nga ni Jesus, wag mo nang intindihin kung kailan. Basta ako ay darating. Importante yon. Yung sinabi ni Jesus, ako ay babalik sa iyong buhay. Yun ang pag-asa mo, ang aking pagbalik sa daigdig na ito. Yung pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ano yon? Sa ating kamatayan, makikita natin ang Panginoon. Kaya nga, ang panahon ng Adbyento, panahon ng paghihintay, dapat ito ay panahon ng pagre-reflect,
pagninilay, pagtibayin muli natin ang ating mga wisdom, kaalaman tungkol kay Kristo. Pagtibayin muli natin ang ating pagmamahal kay Kristo. No? Hindi yung sabi ni Kristo na parang babagsak ang mga bituin at kayo ay malilito. Ayan, nalilito na tayo pag Pasko. 'Di ba? Parang bumabagsak na ang bituin sa atin. Naliligaw ang landas ng mga planeta sapagkat ang dami na nating problema pag Pasko. Samantalang ang sinasabi lamang pag Pasko, focus yourself to Christ. Doon sa inaasahan mo, doon sa pag-asa mo. Pag Pasko, dami mo ng problema. Di ba? Problema mo, ang mahal ng mga decoration. Di po ba? At ang decoration ay, lagi nagbabago. Dati, simpleng ilaw lang. Ngayon, kailangan magarbong ilaw. Di po ba? Dati, simpleng Christmas tree lang. Walis lang ginagawa namin. Ngayon, pag nagwalis na yung iyong Christmas tree, pagtatawanan ka. Ano ka? Poor? Di ba? Naku po, parang ang hirap na mag-celebrate ng Christmas. Ngayon, paano commercialize na natin ang Christmas? Pinadami mo yung problema ng Christmas. And sabi lang ni Jesus, focus. Sabi ng Diyos, sabi ng Gospel, focus sa darating. Walang dilit iba, kundi ang Panginoon. Di ba? Ang hirap ng Pasko. Ang dami mong aaginalduhan. Tapos reklamador pa yung mga inaanak mo. Di ba? Pag nagbigay ka ngayon ng halagang 20 pesos na regalo, mapupulaan ka. Parang ang hirap ng Pasko. Di ba? Kaya sabing ganon, bumabagsak ang mga bituin. Napupunta tayo sa kalungkutan, imbis na saya ang dulot ng Pasko. Ayan. Ayan sabi ng Santo Papa, sabi niyang ganon, tumayo ka at tumingin sa langit. Sabi ng Santo Papa, ang pinakapag-asa mo, walang dilit iba, ang Panginoon. Siyang magbibigay ng saya at kaligayahan sa buhay mo. Kayo naman, huwag kayong maghanap ng panghanap ng regalo. Huwag niyong gawing kultura. Regalo ko, ano bang gift mo sa akin? No, wag, kawawa yung mga tao. Ang kanilang minimum wage ay 500 to 600. Bigyan ka lang niya ng tigwa 100, tig 50. Mababao na yan sa utang. Maawa ka. Huwag kayong maghanap ng regalo. Hanapin natin sa panahon ng Adbyento ang Panginoon sa ating buhay. And then, pangwakas, ano yung sinabi ni Jesus? Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makakaharap ninyo ang anak ng tao. So, anong ibig sabihin yun? Laging idalangin. Lagi ninyong idalangin. Lagi kayong magdasal. Ang panahon ng Adbyento ay hindi panahon ng gulo ng isip, kundi panahon ng pagdarasal. Darating ang Panginoon ngayong Pasko. Aalalahanin ko siya. Hindi na siya isisilang sa marumi at magulong sabsaban, kundi sa aking puso. Magulo ba ang aking puso? Yan ang isang tanong
marumi ba ang aking puso? Paano ko itong ihahanda? Siguro mas maganda kung magkukumpisal ako. Siguro kung maganda kung aayusin ko ang aking buhay. Diba? Magulo ang aking buhay. Ako ba'y drug addict? Diba? Ngayon siguro marami akong may bebentang drugs. Wag naman sanang ganon. Kasi gusto ko magbenta para masaya ang Pasko ko. Diba? At maraming magmamahal sa iyo kasi mapera ka. Ngayon, magnanakaw ako ng magnanakaw, mangungupit ako, magbebenta ako ng hindi akin para marami akong pera. Magdidilihensya ako ng magdidilihensya para marami akong pera. Para maraming magmamahal sa akin. Pero pagkatapos ng Pasko, ano ka na? Yan ba ang Pasko sa iyo? Magulong buhay, maruming buhay. Dapat ayusin mo ang dapat mong ayusin sa iyong sarili para pagkatapos ng Pasko, maayos ang iyong sarili. Yun po. Kaya tingnan natin yung mga masasamang pag-uugali natin. Di ba? Yan ang binabago. Sabi nga huwag kayong maglalasing. Huwag kayong maggumon sa katakawan. Ang Pasko ngayon ay paglalasing, katakawan. Pagkatapos ng Pasko, punta lahat sa doktor. Matataas ang presyon, mga diabetic. Sabi nga huwag magumon sa katakawan. Parang ang Pasko ay katakawan. Ang Pasko ay labis na paglalasing at pagsasaya. Kaya wala rin ang Pasko. Kasi ang Pasko, ang dapat kakapitan mo ay si Jesus. Siya ang makita mo pag Pasko. Siyang matatagpuan mo. Siya ang pag-asa mo. Kaya nga, ialay natin ang ating mga pagbabago kay Jesus. Ialay natin. Yung linggo-linggo, nandito tayo, pinasasabik tayo ng Kapaskuhan. Napakagandang makita pagdating ng Pasko. Narating ko ang gusto ng Panginoon, bagong buhay. Diba? Wala man akong pera, pero nakapagbago ako ng aking buhay. Hindi man ako namahal dahil sa pagbibigay ng pera, pero ang ino-offer ko sa Panginoon ay ang aking pagpapanibago ng buhay. Kaya nga anong sabi ni San Pablo, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Yun ang sabi ni San Pablo. So, hanapin si Kristo at magmahalan kayo, magtulungan kayo, hindi yung selebrasyon ng mga pagano. Ang selebrasyon ng mga pagano, laging pagkain, sa nakatingin sila sa pagkain, lagi nakatingin sila sa material na bagay, lagi nakatingin sila sa labis na pagsasaya. Yan ang palatandaan na pagano ka pag nag-celebrate ka ng Christmas, kung yun ang tinitignan mo sa Christmas. Kung ang tinitignan mo sa Christmas ay mapamahal ka sa Diyos at magbago ka at mamahal mo ang iyong kapwa, yan ang tunay na bunga at diwa ng Pasko. Yun po. Kaya yun pag-asa ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pag-asa. Huwag ka nang malungkot. Tumingin ka sa itaas. Huwag kang maproblema sa problema ng daigdig.
panay giyera. Huwag kang maapektuhan nito. Mga problema ng daigdig, huwag kang maapektuhan nito. Maapektuhan ka ng pagdating ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ating hilingin, ang gusto pa nating hilingin, habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos ngayong unang linggo ng ating paghihintay ng Kapaskuhan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko kasi mahal tayo ng Panginoon. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit ang mata, pakiramdaman ng Diyos na nasa ating piling, nasa iyo. Panginoon, magpapasko na naman. Eto, ugaga kami. Ang daming iniisip. Lord, parang hindi kami masaya. Parang ang isip namin ay nasa gulo, nasa material. Panginoon, tulungan mo kami maging payapa sa panahon na ito na sinasalubong namin ang iyong pagsilang. Siyempre, Panginoon, nagtitiwala kami anumang kakulangan o kasalatan ng aming buhay. Alam namin na kami ay iyong tutulungan. Kaya itinataas namin ang aming mga pangangailangan sa panahon na ito. Tulungan mo ang bawat pamilya, lalong-lalo ng mga magulang na ituro sa mga anak kung paano maging masaya kahit hindi mabongga ang Pasko, kundi ito'y isang mabunga, hindi mabongga. Mabunga sapagkat kami nagmamahalan, mabunga sapagkat kami nagbabago, mabunga sapagkat kami nagbibigayan bilang pamilya, nagpapatawaran. Yun po ang diwa ng Pasko. Yun po ang inihingi namin sa iyo, Panginoon. Siyempre, pinagdarasal namin ang mga may sakit, ang mga may karamdaman. Panginoon, ang dami naming inihingi sa Pasko, pero isang pinakamaganda, yung wala kaming sakit. Yung mga mahal namin sa buhay ay maayos ang kalusugan, lalong-lalo na ang aming mga tatay, mga nanay, mga lolo at lola, at ang mga anak. Panginoon, pagbigyan mo kami, tulungan mo kami, iadya mo kami sa karamdaman, lalong-lalo na sa panahon na ito.
Salamat po, Panginoon. Sana'y mga problema namin, lalong-lalo ng di pagkakaunawaan, pagkakagalit, sana malutas namin, Panginoon. Salamat po. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sabihin natin, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, purihin natin ang Panginoon.